punta tayo sa ating final topic. For our showbiz update, at the same time, na naglabas ng interview si Tony Gonzaga, na may interview kasi siya kay Ross Martin kasi nagpe-flex siya na meron daw siyang 5 million daily revenue Ang BIR nag-vow to intensify yung crackdown nila on social media influencers. Nabalitaan niyo ba to? Nabalitaan ko yan. Siyempre, si Shell. Nagulat ako, entrada mo, Tony Gonzaga. Pero influencer kasi si Ross Martin na anonymous. Okay. Pero laki nakita yun 5M per day. Wow, sana all. Sabi ko talaga, wow. Mas malaki pa daw noon. Ngayon, ito na yung average niya. Parang lumiit siya. 5M na lang. 13 million daw yung ano niya nun. Wow. So, ngayon, 5M a day na lang. Parang easy lang. Hindi na ganun kalaki. Kaya nga yung mga sasakyan ko, binibili ko ng cash na. Nakita ko, hindi ko pinanood yung buong video. May mga nakita lang akong nag-share sa Facebook. Yun nga, may mga. Siya yung nag-share. Hindi ako. Siya yung nag-share. Tapos yun, sabi ko gano'n, wow, napasana all na lang. Pero yun, bakit? Ba't usapan tong si Ross Martin? Kasi yun, magkakaroon ng crackdown yung BIR. At the same time kasi na nagsabi siya ng gano'n, parang nakatulog yata si BIR na, may mga influencer na mukhang may hindi nagbabayad ng mga mga taxa. And not specifically si Ross Martin, pero ang vow kasi ni BIR is for all the social media influencers, yung crackdown nila. Oh. So, yun. Dami ng mga yan. Paano yun? Ang dyan, syempre may mga social media influencers na maliliit pa lang ba? Tsaka paano? May mga maliliit. Mamaya, discuss din natin yung bracket range kung paano yung pagkakaintindi nila. Kasi meron silang parang estimates. Meron na. Meron din. Yeah. So, yun nga na-mention kanina, hindi ko sure kung related nga siya dun kay Ross Martin's business. Pero I'm pretty sure nagbabayad to ng tax. I don't think sa ganun kalaking pera tatakbo to. I am assuming, I am not saying na nagbabayad siya o hindi siya nagbabayad. Pero for me, if meron akong regular business na ganito is, by default, nagbabayad ako ng tax. Kayo ba? Pag may negosyo ka ng 5 billion kinikita mo kada araw, mag-evade ka pa ba? Hindi Siguro kung shabu. Oo. Or illegal, ganun. Basta illegal, di mo naman itatago mo na. Ito kasi di ba i-register mo po sa BIR yung business mo and everything. So, kailangan mo na magpasweldo ng tao mo. Kasi yung business siya is di ba? Kapag kakadidi ko, beauty products. Ganun. Ang nga lang is nadamay lahat ng social media influencers dahil sa pag-flex niya. So, pati yung mga regular na mga gamers na may malaking following. Nakatunog yata si BIR. So, ikaw, Shell, may nag-message ba sila? Nag-declare ka ba this year? I wish na may ganun akong May de-declare ba? May de-declare ka ba? Yun nga, sana mayroon next year. Wow. Yung 6 million daily revenue? Baka mamay pati ako ng BIR. Ito, Shell, ano mas gusto mo? 6 million daily revenue o yung introduction spiel mo wala ng single ready to mingle? 6 million na lang makakapaghintayan nyo. Practical. So, BIR, alam niyo na po. Kontakin nyo. Pero so, yes. Saka naman parang noon pa naman nila dapat. So, parang napag-uusapan naman actually, na before, pa. Pero siguro parang ding-ding-ding dahil December. Kaching! Yes! Hello. Kailangan natin ng yung nilalagay sa ilalim ng mesa, yung kulay red yung envelope. Ba yun? So, ayun na naman. Parang nagisingan, kasi dati naman ang pinag-uusapan, dati diba, hindi tayo naka-podcast nung na-open up ko yung about sa ganyan, diba? Parang nag-uusap-usap lang tayo before. Hindi yung about sa mga, mga content creator kung paano tinatax, diba? Dati, before pa yun, bago pa tayo nagpa-podcast. Tapos hindi siya sa podcast na pag-usap. Pero, yun nga. Sa korte. Korte Suprema. Oo. Nagbabayad na po ako. Parang ngayon, oo nga, umingay nga ulit dahil siguro nga sa... kasi at the same time, yung nag-release sila ng update. Such a coincidence. Coincidence. Pero hindi lang siya yung parang a few months ago, meron din mga ibang influencers na nagsabi. Na nag-flex. Na parang hindi... December nga niya yung timing. Yan nga. Weirdly. Yun nga. Kailangan nila ng bonus. Ikaw talaga, Shell. Ba't ako lang kasalanan? Shell talaga Si Ross. So, yes. Si Rosmar. So yes, apparently according sa Inquirer, yung mga social media influencers have been ignoring yung mga notices
from the Bureau of International Revenue or BIR. This in regards na mag-voluntary sila comply dun sa tax loss. Tax loss. So, parang mini-message na nila or something na tawagan nila, "Oy, declare mo na." Parang alam na namin yung mag-declare naman kayo. May pera ka. May pera ka, alam na may pera ka. Naalala ko na kung sino yun. May, yung mag-jowang influencer. Hindi ko na alam. Jamil ba? Something ganun yung yata. Sila yung unang na parang nag-flex din sila na parang ganito yung kinikita nila. Sabi sa'yo, showbiz update Hindi. Oo nga isa talaga No? Hindi na ko lang. Naalala ko lang bigla. Sila yung pinakaunang umingay before yung mga yan. Tapos yun, parang na-take down nila yung nila. Yung video. Yung YouTube. Yung flex video na. Hindi ko sure kung anong specific social media platform. Pero tinake down nila or parang something nag-tone down sila. Pero ngayon yata, wala, hindi na sila ganun kaingay. Kasi nga, nag-flex sila ng ganun. Tapos hinahabol nga sila ng pahambol na sila afterwards. Nakatira na sila kubo. Hindi naman. Sardinas na lang kinakain. Papakain sila ng mga manok sa pangsabong po namin, mga ganon. Pero sa likod nila may mga Ferrari. May malaking bahay May tanong ako, guys. But allegedly. Kayo ba? Anong tawag dito? Ang opinion... Magbabayad kami ng tax, yes. Hindi, but I mean is, anong opinion nyo about it? Dapat ba sila talagang i-tax? Lalo na yun na nga. Yung ibang social media talaga. Yes. Yung social media influencers talagang malaki. Like isang video. Yes. Flex nila 100K. Yes. Kailangan mo talaga i-tax. Wow. Wala namang masama sa pagbabayad ng tax Actually, ang masama is yung paggamit ng gobyerno dun sa tax. Pero kung ikaw nagbabayad ka, wala ka namang magagawa dun At least ginagawa mo yung trabaho mo as a citizen. Citizen. Kung ayaw magbayad ng tax, lumipat ka ng bansa. Maghanap ka ng bansa na ayaw magbayad ng tax. Magpalit ka ng nationality. Yun yung dito. Madaming maaalarma talaga. Lalo na din sa mga sa gaming industry na ang isa pang issue din pala ni dito ni BIR, no? Kasi yung tech company is wala sa Pilipinas. Kaya kailangan mo mag-self-comply kung ano kinikita mo. Kasi walang jurisdiction Kung saan yung source of income mo. Wala silang jurisdiction in regards to dito unless meron silang local office, mga ganun. Pero majority is parang hindi naman talaga sila head office. Hindi pa rin doon namin manage yung pera. If nakatanggap ka ng pera is nanggagaling. For example, Google AdSense. Nakalagay yung address ng Google hindi address ng ng Philippine company Exactly. So yung natanggap mo pera yung kailangan mo, ikaw mismo, voluntary na mag-apply ka mag-comply ka. Oo. So yun yung issue ng dito. So alam nila na kumikita ka, kailangan mo na lang talaga mag-complain as you are. Kasi ang isa pa dito is, di ba sabi sa'yo parang may listahan sila. According kasi sa article ng Inquirer, apparently yung BIR is meron silang nationwide na listahan. Tawag ko dito is naughty list ng mga influencers na minomonitor nila na hindi nagbabayad ng tax. So may listahan sila. Hindi nila ni-reveal yung full number, pero alam nila kung sino. Sino kayo. Kung sino ka. Alam nila kung sino ka, Shell. Shell, nandun ka daw. Alam nila. Kilala ka nila. Shell. Alam nila may aso ka. Binawarningan na nila kung influencer ka, nanonood ka ba ng video na to. Baka naman. Yeah. So, yeah. That's all the topics we have for today and this year. Yay! Kasi ito po yung aming final season episode 1 of this season. Yeah. Bye, guys! Magbabalik po kami sa February 9. Sa February 9, magbabalik kami. 9. Sure ba? Sure ba lahat? 2. Yeah. Sure ba lahat? 2 for season 2. Mga ganun. Yun ba yun? Yun ba yun? Feb 2 season. Hindi pwede si Sides Yeah. Ibig sabihin ako talaga yung marirequest. Tingnan natin paano siya re-remedyohan kung may guest tayo. That time, pwede natin i-start ng mas maaga. May AI na may AI na. It's either Feb 2 or Feb 9 pero yung pabalik namin sa bagong season kasi i-check namin kung paano mas streamline yung process namin at kung ano pa yung mga pwede natin improve sa aming podcast at kasi di makakailang palitan. Bye guys! But naging masyadong controversial yung last namin for this So bahala na. Yeah, so kami magbabalik next year. So if you'd like to support us, follow, comment, like, subscribe depending on which platform you are. And then if you'd like to be our guest again, paki-message lang kami. If kaya nyo ba? Gusto nyo ba maging guest? O gusto nyo ba? Wala ba kayong takot sa Diyos or sa batas?
Pwede, message nyo ako. I think yun yung reason kaya wala nagme-message. Ay, grabe. Yeah. So, yeah. Salamat nga pala sa mga sumubaybay ulit. Sila Fina Bislayin, sa mga nag-subscribe. Vic Dewitt, sila Ryan de Guzman, Koba War, sila Nier. Salamat sa iyong sila Memits. Sa mga nasa Spotify din po na nakikinig. Sa mga na... Oo. So, thank you po sa inyong lahat. And then, yeah, again, I would like to introduce ang ating mga host. Go ahead, Shell. Gusto ko na magpasalamat dahil season end ng... Salamat, season end. Salamat. Salamat, tapos na to! Hindi kasi nga, di ba, parang ito yung last episode for this season. So, ayun, we appreciate lahat ng sumusuport sa amin na nakikinig na nandyan. Sana nga, we are really welcoming yung mga feedback para mas ma-improve namin for the next season. As in, promise, sabihin nyo lahat, kahit ano pa yan, be honest to us. Hindi ba? Sigurado ka sa sinasabi mo. Yan. Kasi, para mas, di ba, mas maganda, mas ma-enhance natin yung mga bagay-bagay for season 2. So, yun. Maghintay lang kami sa mga feedback nyo, guys. And we really appreciate you na nakikinig kayo dyan sa Spotify man yan, sa YouTube, sa Facebook, and sa Twitch, sa TikTok. Actually, TikTok, di ba mga next? Thank you, guys. Hindi yung makakawin ni Sads eh. Thank you so much. Again. Aga-aga eh. So, yun nga. This is Pearly Chell, your correspondent from Pinoy Gamer. Single pa din. Ready to mingle. Let's go. We have failed. We have failed, unfortunately. And we also have sides. Go ahead, sides. Hi guys, sides. 50% Girl Dad, 50% Stay at Home Husband, 100%. Thank you. Possibly, see you again next year. Kung ano man maging format at kung sino man na nandito. Pero baka wala na. We'll see. We'll see. Yes. Then, nga pala si Zero. As I mentioned kanina, OJT pa ba ako next year? Or intern pa rin ba ako? Pero ito naman sabi ko sa inyo, no? Merry Christmas, Happy New Year, tsaka Happy Valentine's in advance na rin. Kasi matagal tayong wala eh. Happy holidays, guys! Yes, or yes! Bye-bye! Bye.